Dadako na po tayo sa atin pong salita ng Panginoon at samahan niyo po ako mga kapatid muli sa atin pong talata. So this is from 1 Corinthians chapter 16. 1 Corinthians chapter 16 verses 13 to 14 at ito po yung last part natin. Ano po? So series on biblical masculinity. Okay? Sige, tayo pong lahat ay tayo pong muli para po sa pagbasa. The text says, "Be watchful, stand firm in the faith, act like men, and be strong. And let all that you do be done in love." Let's pray. Panginoon, marami pong salamat sa umaga pong ito at kami po minsan pa ay makapakinig ng iyong salita. At patuloy kaming humihiling o Diyos ng pusong mapagpakumbaba sa pakikinig po namin ng inyong pong salita. Hindi po kami mag-resist sa mga mapapakinggan po namin. Yamang ito po ay inyong po kapahayagan. At ang inyong po lingkod, Ama, ay patuloy niyo po lamang itago sa likod ng inyong pong kabanalan. At patuloy po akong humingi ng tawad sa lahat ng aking pong mga kasalanan sa inyo. At ikaw lamang ang may taas po ang Panginoon sa kapahayagan ng inyong pong salita. At bagay na patuloy po na magbigay daan sa aming pong pagkatuto at pamumuhay na naaayon sa inyong pong kalooban para po sa amin. Kaya salamat po muli sa umagang ito at dalangin din po namin o Diyos ang kaliwanagan ng aming isipan sa aming pong mapapakinggang salita sa tulong po ng Banal na Espiritu. Ito po aming dalangin sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Makakaupo na po tayong lahat mga kapatid. So, nais ko pong ipagbigay alam muli sa atin na ito pong masculinity ay this is not only about hindi lang ito tungkol sa pagiging isang lalaki, ano po, kundi kung ano ba ang katangian ng isang tunay na tao ng Diyos. So, the man of God, ano po. At pag sinabi po nating biblical masculinity, so it focuses on the character at hindi po ito doon sa kanyang panlabas na anyo o sa kanyang panlabas na kakayanan o pansarili niyang kakayanan. Kaya our theme is upholding biblical masculinity, and again, dito po natin makikita na hindi po ito tungkol lamang sa mga lalaki because the command speaks para po doon sa mga taga-Korinto. So both male and female, Apostle Paul exhorted the Corinthian believers, both male and female. But these 5 imperatives also cover the categories of biblical masculinity. So, bilang isang tunay na lalaki, sa mata po ng Panginoon, so ano ba ang kaugalian o ano ba ang katangian niya? Ano ba ang katangian niya? Yan. So, hindi po ito about, sabi nga, gender, okay? Bagamat ngayong pong buwan na ito ay talagang makulay ho ang ating social media, di ba? Sa mga balita, sa mga posts, makikita ho natin na idinadamba na ho nila yung simbolo na hindi naman po para ho doon. Because that symbol is ito'y remembrance ng Panginoon kay Noah. Yan, yung bahaghari. Ano po? So, ito po ay simbolo ng Panginoon or pangako po ng Panginoon na hindi na niya muling gugunawin ang daigdig sa pamamagitan ng tubig. Remember that? Ano po? So, matapos po na bumaha. Yan, doon po sa Genesis. Kaya makikita ho natin na marami silang kinukuha or marami silang inaagaw na bagay na hindi para sa kanila. But makikita ho natin yung definition ng simbolo po na yon. Pero again, so tingnan po natin on the biblical perspective, ano bang ibig sabihin ng pagiging isang lalaki o yung tinatawag nating masculinity. So first, we have spiritual vigilance. So yung pagiging tagapagbantay natin, so bilang isang lalaki, so tayo ho ang binigyan ng Panginoon ng authority to protect. So tayo po yung binigyan ng otoridad ng Panginoon para protektahan at ingatan po ang ating tahanan o let's say isang church leader o isang pastor po
ang kanyang church. Ano po? So, be on the alert ayon po sa ating unang punto. So, spiritual vigilance. And also, stand firm in the faith. So, tayo ho ay tumindig sa ating pananampalataya. Kaya, ang pagiging isang lalaki, dapat sa ho ay firm sa kanyang pananampalataya sa Diyos. So, hindi ho tayo kagaya ng ipa na pag humangin o pagka humihip ang hangin, so kung saan-saan na lang ho siya tatangayin. Kung saan-saan na lang siya dadalhin. So, we must be steadfast sa ating pananampalataya. Naalala natin yung exhortation ni Pastor Jack nung nakaraan. So, yung sa Matthew chapter 7 about the man who builds his house on the rock. So, kapag ang isang lalaki ay nagtayo ng isang bahay sa batuhan, o kumbaga na nagsisignify po siya ng matibay na pundasyon, kahit anong lakas ng bagyo, kahit anong lakas ng calamity dumating sa kanya, hindi siya matutumba. Unlike sa isang tao na nagtayo ng bahay sa buhangin. Yan. So, shallow, yung foundation. So, hindi siya ganun katibay. Kaya pag umihip ang malakas na hangin, malaki ang kanyang pagkawasak. Great was its fall. So, malaki yung kanyang destruction. That's why, when it comes sa ating faith o sa ating pananampalataya, so yung conviction po natin sa katotohanan ng Panginoon, we must be firm. We must stand firm. Yan po ang katangian ng isang tunay na man, or masculinity. And also, last Sunday, so act like men, so that is servant leadership. So bilang siya ang itinalaga ng Diyos na maging leader, pero hindi ibig sabihin na bilang isang leader ay aabusuhin niya yung kanyang posisyon as a leader. Yan, parang gagawin niyang alipin kung sino man ang nasa ilalim niya. So hindi ganun yung idea of leadership na nakita ko natin sa atin pong Panginoong Jesus as our perfect example how to be a man of God. Kaya sabi dito, servant leadership. So not leadership, but servant leadership. Because service, hindi ho natin pwedeng alisin sa ating bokabularyo ang salitang service. Tayo ho ay naglilingkod sa Diyos. At ang pamumuno ho natin, kung tayo ay isang lalaki, kailangan meron ho tayong elemento ng paglilingkod. At hindi ho tayo ang pinaglilingkuran. So, hindi ho ito authoritative or bossy na klase ho ng pamumuno, kundi kagaya po ng ating Panginoong Jesus. Siya'y naparito, hindi para paglingkuran, kundi upang maglingkod. Amen po ba? Kaya sabi dito, servant leadership, so it is characterized by spiritual maturity. So the word act like men means spiritual maturity. Kailangan malago sa ating spiritual na buhay. So hindi ho tayo bata pa rin sa ating pananampalataya. Kagaya ng isang sanggol, normally siya ho ay lumalaki sapagkat siya ho ay pinapakain. So mula sa pagiging sanggol, mula sa gatas, unti-unti na niyang natututunan kumain ng matitigas na pagkain. Ganun din po tayo sa spiritual. Hindi ho tayo panghabang panahong kakain lamang ng mga pang-baby na pagkain spiritual. Okay? Ganun po ang design po sa atin. Kaya, it is characterized by spiritual maturity. So, kailangan nandun yung maturity. Okay? And also characterized by sincere humility. So, he is not a kind of servant na nagpapakitang tao. Hypocritical. Kundi totoong nagpapakababa. Yan. Sincere humility. Kagaya po ni Moses, isang halimbawa po natin, di ba? So, siya po yung ating example. So, ang sabi po dito is, hindi ho niya tinake yung kanyang pagiging isang leader upang siya ho ay maging
kasiraan sa kanyang kababayan, kundi niyakap po niya ang pagtawag sa kanya ng Panginoon bilang isang leader. Di ba? So, characterized by sincere humility. Si Moses, ang halimbawa po natin dyan, how he listened sa kanyang father-in-law. Yan, dahil doon sa kanyang problema na hindi niya kayang gawin yung trabaho ng isa lamang sapagkat ang dami ng taong lumalapit sa kanya para kumonsulta. At sa magbigay ng payo na siya lamang. Kaya, ang payo sa kanya ni Jethro ay mag-delegate ka. Yan. Pumili ka ng mga taong pwedeng nasa ilalim mo na sa halip na sa iyo sila direktang lumapit, doon na lang sa mga taong i-delegate mo. So, nandun po yung pagsunod ni Moses. Kaya, iyan po yung isang magandang katangian ng isang tunay na lingkod po ng Panginoon. So, servant leadership, siya ay nagpapakababa. So, nandun yung kanyang teachableness. So, siya ay nagpapaturo din. And aside of these first three qualities, how to be a spiritual man, hence biblical masculinity, men according to the Bible are also to be known by their strength. So, yung lakas ho na meron ho tayo. Pero ibig sabihin po nung lakas ho dito, ay hindi lamang po based doon sa physical na kalakasan ho na taglay ho ng isang lalaki. So, biblical masculinity has not only to do with the physical strength that he has, but ang sinasabi ho ditong strength is strength in the inner man. Yung sinasabi ho ditong be strong, doon po sa ating pang-apat, di ba? Sa ating talata, sabi po doon, be on the alert, stand fast in the faith, act like men, and the fourth one, be strong. So, magpakalakas kayo. Kung atin pong isasalin sa Tagalog, magpakalakas kayo. Pero kung titingnan po natin sa Biblia ng mabuti, hindi po ganun ang ibig sabihin. Na magpakalakas ka lang. Mahirap naman yung, mahirap naman yung magpapayo tayo na magpalakas ka. Paano nga? Yan. So we have to be, to observe, to know na paano tayo makapagpapalakas ng ating sarili. Kung sinasabi ho dito ni Apostol Pablo na tayo ay magpalakas. Hindi naman po ibig sabihin mo kasi dito na be strong, pumunta ka sa gym. Magpalaki ka ng muscle. Hindi naman sinabi ditong be strong, maging wrestler ka, o maging boxer ka, o maging atleta ka na, as in literal na atleta, although somehow meron siyang pakinabang sa ating physical na katawan. Pero ang sinasabi ho ditong be strong, mga kapatid, okay? So we can understand this point by answering this question. So, who are the real strong men and how do these strong men show their strength? Sino ba itong mga strong men na sinasabi dito, be strong? And how? Sabi dito, how do these strong men show their strength? Paano ba nila ipinakikita ang kanilang lakas bilang pagsunod doon sa utos na be strong? Ito yung ating pang-apat. Through strength under control. Not strength out of control. So magkaiba yan. Pag sinabing strength under control, merong pumipigil. Merong, tawag doon? Yung, di ba sa sasakyan? Yan. So, may pumipigil. So, let's say, pagka sa isang sasakyan, may cruise, yan, yung parang kontrolado niya yung takbo. So, hindi siya yung takbo niya ay parang wala ng preno. So, meron pumipigil. So, yun po yung sinasabi mo ditong strength under control. So, meron pumipigil. Katulad ng brake. So, pagka napansin natin medyo masyado nang mabilis, lampas na ho tayo dun sa speed limit, edi tatapak na ho tayo dun sa brake. Huwag naman laging sa silinyador. So, yun po yung idea po ng strength under control. Kaya sabi dyan, who are the real strong men? So, first, men who have strength under control are men empowered by the Spirit. So, who are these men? Na kung saan nasabi dito, ang kanilang lakas is under control. So, these men are men empowered by the Spirit.
So, first thing na dapat po nating maintindihan, mga kapatid, yung klase ho ng lakas ho dito is not innate strength, but inner strength empowered. Yan. Inner strength that is being empowered by the Spirit. So, hindi po ito tungkol lang sa lakas ng isang lalaki. Although, sa design po sa atin, ng Panginoon, ng Diyos, mas malakas po talaga ang lalaki physically. Hindi mo natin maitatatwa po yan. Hindi mo natin maitatanggi po yan. Na, kumbaga, sa kanyang physical, ay mas malakas po ang lalaki. Pero, hindi ho tungkol lang ito sa physical na lakas. Kundi ang sinasabi ho ditong lakas is strength under control because these men are empowered by the Spirit. Okay? And this does not mean, so binanggit ko na po ito kanina, innate strength, but an empowered inner strength. So, from the Greek word kratayoo, yung salitang be strong, so that is kratayoo, from kratos. Meron pa yung ibang word po dyan, ng power. Pero ang ibig sabihin po nito is be strengthened. Yan. So, be strong, ang ibig sabihin po dito ni Apostle Paul is be strengthened. So, what does it mean? Hindi po ito active, but a passive voice. Pag sinabi po nating passive voice, di ba? Ano pong ibig sabihin? Tayo ho ang tumatanggap ng lakas. Sa halip, ang ibig sabihin po nito, magpalakas ho tayo sa kalakasang ibibigay sa atin ng Espiritu. Hindi ho tayo nagpapalakas sa ganang atin. Wala hong tagumpay sa paglilingkod sa Diyos kung sa sarili lang ho natin tayo aasa. O sa sariling lakas lang ho tayo aasa. This is not about being strong in our physical. Kundi kung paano ho tayo dumidepende sa kalakasang ibinibigay po sa atin ng Panginoon. With the Spirit or by the Spirit. Kaya, katayo always in the passive voice, meaning be strengthened. That's why, pag sinabi pong be strong, mga kapatid, kagaya po ito nung sinabi po sa Ephesians chapter 6, verse 10. Ano po sabi doon? Finally, be strong in the Lord. Okay? So, mas malinaw. Be strong in the Lord and in the power of His might. So, di ba, sabi po doon sa ating text, be strong. Pero, kapag doon lang tayo nag-focus sa text, baka isipin natin, siguro sabi dito ni Apostle Paul ay maging kumbaga, physically, fit or malakas tayo sa ating katawan. Pero ang sinasabi ko dito is, tayo ho ay magpalakas sa kalakasang ipinagkakaloob po sa atin ng Espiritu. So, yun po ang sinasabi dito. So, be strong in the Lord. Sabi po ng Ephesians 6:10. And also in 2 Timothy chapter 2, verse 1, be strong in the grace. Okay? Be strong in the grace. Ayon sa kagandahang loob ng Panginoon. Kaya tayo ho, malakas ho tayo by grace. Hindi ho tayo malakas dahil po sa ating mga sarili. Hindi ho ang pinaguhugutan po natin ng lakas para ho tayo mag-succeed sa ating paglilingkod sa Diyos ay kung sino man tao nakapaligid sa atin o kahit ang pinakamalapit na tao sa atin buhay. Pamilya man ho o even ang ating kabiyak. Kundi si Kristo ho. Di ba? Si Kristo ang nagpapalakas po sa atin, mga kapatid. Kaya Spirit-empowered men exercise spiritual stability. He is not a self-deceived person. Hindi ho niya dinadaya ang kanyang sarili because kapag dumating ang panahon na ang akala ho niya sa kanyang sarili siya'y malakas, okay, sa kanyang sarili, ito ho ang magdadala sa kanya sa panganib. The greatest danger of spiritual fall is to think of himself that he is strong. Okay?
Mahirap yon. Pagka sinabi natin, malakas ako. Pero paano pagka hindi? Paano pag nag-fail 2 tayo? Yan. So, ang laki ng magiging natin. Ang laki ng magiging frustration po natin. Yan. Kaya yan yung kabaligtaran ho ng tunay na katangian ng isang mananampalataya. So, walang ibang pinagtitiwalaan kundi ang Diyos. Hindi ang kanyang sarili. Kasi the more you trust yourself, kagaya ng sinabi sa Proverbs chapter 3, di ba? Trust in the Lord and lean not in your own understanding. In all your ways, acknowledge Him. Di ba? And He will direct your paths straight. So, pero pag hindi ho tayo umasa sa Panginoon, ano mangyayari sa ating hinaharap? Ano mangyayari sa ating mga plano? Ano mangyayari sa ating mga pangarap? Ano? Kailangan i-align ho natin ang lahat ng yan sa Panginoon. Ang maging pundasyon ho natin sa lahat ng yan ay ang ating pagtitiwala sa Panginoon. Kaya tayo ho'y magiging spiritually stable and we are not deceiving ourselves. Amen po ba? Okay? So that is the first one. So men who have strength under control are men empowered by the Spirit. So ang Espiritu ho ang nagpapalakas, mga kapatid, hindi ho tayo. Kung tayo malakas ngayon, yan ay dahil sa biyaya po ng Diyos at dahil po sa Santong Espiritu na nasa atin. Ano po? And also, men who have strength under control are men exhibiting the fruit of the Spirit. 1 Corinthians chapter 9, verse 25. So ano pong sabi po dito, mga kapatid? 1 Corinthians 9:25, how to be strong, under control. Okay? 9:25. Every athlete exercises self-control in all things. Okay. They do it to receive a perishable wreath, but we an imperishable. So, he exercises self-control in all things. Yes, sabi nga, strength under control. That's strength out of control. So, spiritual strength comes from self-sacrifice, self-denial, and self-discipline. Disiplinado. Kaya kumusta ho ang ating disiplina sa ating mga sarili? Kagaya po ni Apostle Paul. Yan, lagi siyang may lagi siyang may check. Lagi niya chine-check ang kanyang sarili. Lagi niyang i-evaluate yung kanyang sarili kung talaga bang tama ang kanyang ginagawa. O marami siyang mga failures, dahil meron siyang kababayaan sa kanyang sarili. Kaya, sabi po dito, it comes from self-sacrifice, self-denial, and self-discipline. Kagaya po ng isang atleta. Bago ho siya maging isang, kagaya nung yung namatay, yung si Batek Boniano. Paano ho siya naging isang magaling na basketball player? Saan ho siya naglalaro? Kasi yun po yung parang kwento dun sa kanya. Nung in-interview po yung parents niya, kaya siya naging isang magaling na basketball player kasi naglalaro ho siya sa isang basketball court na hindi naman sementado, kundi lupa. At yung lupa na yon, hindi ho siya lupa na smooth. Marami siyang matitigas or mga bato-bato. Yan. Kaya maning-mani na lang para sa kanya ang maglaro sa court. Kasi doon siya nasanay sa rough at doon sa masakit na lugar. Kumbaga yung surface ay hindi akma para paglaruan ng basketball. Pero doon siya nasanay. Kaya sa atin, mga kapatid, kung hindi ho tayo dumaan doon sa mga ganong experience natin, so hindi ho tayo magiging madali sa atin ang paglilingkod natin sa Panginoon. Or masasabi natin nagagawa po natin yung part natin sa ating paglilingkod sa Diyos. Kaya yung mga hardships na pinagdaraanan po natin sa ano pa mang paraan, ito po ay ginagamit po ng Panginoon for our good. Okay?
So, again, it comes from self-sacrifice, self-denial, and self-discipline. So, tinuturuan din po tayo ng mga ito para supilin ang ating mga sarili. Supilin ang ating mga kahinaan at sumunod po tayo sa Panginoon. And men who have strength under control understand God's purpose. So, strength under control. Okay? So, we have, sabi po dyan, so these are men empowered by the Spirit. These men exhibit the fruit of the Spirit. One of them is self-control. And these men, sabi dito, understand God's purpose. So, meron silang kaalaman, meron silang kaunawaan sa layunin po ng Diyos sa kanilang mga buhay. So, katulad po ni Joseph in Genesis chapter 45, so hindi na po natin babasahin, but makikita po natin dyan na kung paano ho niya tinrato ang kanyang mga kapatid matapos niyang makita muli ang mga ito. Ano ho? After 22 years, mula nung siya ho ay pagbili sa mga Egyptians. Yan. So after ho noon, di ba? Supposedly, bilang tao, nandoon yung kanyang puot sa kanyang mga kapatid. Bakit siya ipinagbili? Dapat nandoon yung kanyang, kumbaga, yung revenge bilang tao para sa kanyang naging kalagayan. But napagtanto niya na talagang plano po ng Diyos na dalhin po siya sa Egypt para ma-preserve ang Israel. Ma-preserve ho ang kanyang piniling bayan. Kaya, sa halip na siya ho ay maghiganti, sa halip na siya ho ay magtanim ng galit sa kanyang mga kapatid, so he dealt with kindness to them. Nung ang kanyang mga kapatid ay lumapit sa kanya, ano ho ang kanyang ginawa? Binigyan sila ng pagkain. Right? Binigyan sila ng pagkain. Excuse me. Talagang, sabi nga, makadalawa, makatatlong higit pa doon sa tinatanggap ng mga ordinaryong Israelite or Hebrew. So, makikita ho natin na si Joseph, so he forgave his brothers instead of holding grudge against them. Because a real man has the strength to forgive. Ito po ang lesson po dito, mga kapatid. Real man has the strength to forgive. Ang tunay na lalaki, o ang tunay na man of God, has the strength to forgive. So, hindi po defeat. Kasi, di ba, sa isipan po natin, sa point of view po natin bilang tao, ang pagpapakababa o ang pagpapatawad ay pagkatalo. Pero, ito ho ay kalakasan para sa Diyos. Sapagkat ang Panginoon ho natin ay mapagpatawad na Diyos. He forgave us. Di ba? Pinatawad ho tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Kristo. Ngayon, sabi dyan, kung tayo tumanggap ng pagpapatawad ng Diyos, dahil sa ating pananampalataya kay Kristo, hindi ho kahinaan o pagkatalo ang magpatawad. Kagaya ho ng ginawa ni Joseph. Kaya, para sa atin, it's a test of our spiritual strength kung mahirap ba o madaling magpatawad. Amen? Sang-ayon po ba kayo? Para hindi Yan ang sukat ng ating kalakasang espiritual. Kung para sa atin, madali o mahirap magpatawad. Saka na. Yan. Kasi normally, pag tao tayo, bilang tao, saka na. Hayaan na natin ang panahon ang magpahilom. Hihilom kaya? Hihilom kaya pag pinatagal? Hindi.
Para siyang buto na nagkakaroon ng nag-germinate. Yan, nag-aano siya, umuusbong siya. Okay? So natin pwedeng pabayaan. Means that we are not spiritually strong. Okay? We are weak. Okay? That's why let us not hold our grudges and prove it, that we're spiritually strong with forgiveness. And also like Paul, he understood that the thorn in the flesh is allowed by God to humble him. 2 Corinthians 12. Ano po sabi niya? 3 times I prayed to God na alisin niya ito, pero hindi niya inalis. Sapagkat ang nais pala ng Panginoon, mapagtanto ko, malaman ko, matutunan na mas higit niyang na, sabi doon, my strength is made perfect in my weakness. Na sa panahong ako ay nanghihina, saka pa lamang ako talaga malakas. Siya pinalalakas ng Panginoon sa panahon ng kahinaan. Kaya, it humbled him. And likewise, kapag tayo ho ay may thorn na matatawag ho sa ating mga buhay, sa ating laman, ito ho ay ginagamit ng Panginoon to humble us. Kaya, the real man humbles himself. Amen? Kaya, men who have strength under control understand God's purpose. Kaya lagi natin sinasabi ko, Romans 8:28, di ba? All things work together for good for those who love God according to His purpose. O, sa lahat ng nakakaunawa, sa plano ng Panginoon, sa purpose ng Panginoon, all things work together for good. Kung ikaw ay tunay na umiibig sa Diyos, kung ikaw ay tunay na nagmamalasakit sa Panginoon mo, na pinaglilingkuran mo, you understand Him. You understand His purpose. Okay? Yan po dapat nating laging alalahanin, mga kapatid. That's why, application, let us wait for the Lord and we will be strengthened with His awesome power. Psalm 27:14, wait for the Lord, be strong, and let your heart take courage. Yes, wait for the Lord. Kaya pagka tayo humihiling sa Panginoon, tatlo yan. Either yes, or no, or wait. Right? Ano ha? Oo, hindi, o maghintay ka. Maghintay ka. But most likely, tinuturuan po tayo ng Panginoon maghintay. Ano ha? Wait, let us wait patiently. At dyan ho nasusukat yung ating strength. Ano po? At para masabi ho natin ito ay strength under control or out. And number 5, verse 14, sa atin pong passage, ano po sabi dito? Let all that you do, so which pertains to our actions, sa ating mga ikinikilos, ano po? Let all that you do be done in love. O may pag-ibig. That's why number 5, through sacrificial love. What makes men men is how they love. Nasusukat din ng pagiging isang tunay na masculine sa Biblia, o ng pagiging isang tunay na lalaki, kung paano siya umiibig. Biblical masculinity is marked by sacrificial love, a kind of love that God shown us first in the person of Christ. So let all that you do be done in love. Very short statement, pero this is very profound para po sa atin because it demands, sabi nga, nagdidemand ho ito ng sakripisyo. Hindi ho ito basta lang pagpaparamdam. Hindi ho ito emosyonal na pag-ibig, kundi ito ho ay pag-ibig na kung saan volitional. Talagang ito ay kagustuhan mong gawin, kagustuhan mong ipakita, kagustuhan mong iparamdam.
sa iyong minamahal. Ito ho ang tinatawag po nating pag-ibig. Okay? Sacrificial love is always giving even to the point of risking his own life. Ang klase ng pag-ibig na sinasabi ho dito, sacrificial in a way na ito ho ay laging nagbibigay. Hindi ho ito merong hinihintay na may babalik sa kanya. Di ba? Kasi ano ho yan? Scam ho yun. Pagka ganun po ang ating mentalidad. Bigay ka ng bigay, hinihintay mong babalik sa iyo. Eh, hindi bumalik. Di ba? So, nandun yung ating frustration. Nandun yung ating galit. Pero sa isang Kristiyano, hindi ho siya nag-anticipate na may babalik sa kanya. Di ba? Sapagkat, ito'y kanyang kagustuhan. Kagustuhan niyang ibigay kung anong meron siya. Kahit ang kanyang buhay. Katulad po na sinabi sa Ephesians 5:25. Ano po ito? Tungkol po ito sa mag-asawahan. Husbands, love your wives just as Christ loved the church. Ano yung pag-ibig ni Kristo sa iglesia? Sacrificial. Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Kaya, yung klase ng pagmamahal din na dapat ipakita ng isang husband sa kanyang asawang babae ay sacrificial. Katulad din ng pagmamahal ng isang pastol sa kanyang tupa. A loving shepherd to his sheep. And a loving servant to his master. So yun po yung idea, mga kapatid. Sacrificial. May elemento ho ng pagbibigay. Ano ho? Sakripisyong pagbibigay. Yan po ang idea. And it is also keeping the desire to imitate the love of Christ. Yamang naintindihan po natin ang pag-ibig ni Kristo, lagi ho nating hinahangad na ang ating pagmamahal na may papadama po natin sa ating kapwa ay kagaya ng pag-ibig ng ating Panginoon. 1 Peter chapter 4 verse 8. Love covers a multitude of sins. It doesn't mean tolerance. Hindi po ibig sabihin tolerance. But it covers a multitude of sins. Okay? And also in 1 John 4:7, let us love one another because love is of God and the one who loves is born of God and knows God. Ang pag-ibig ay sa Diyos at ang umiibig, sabi dito, is born of God and knows God. Tunay kang nakakakilala sa Diyos. Kung ikaw ay umiibig at ang pag-ibig mo ay sakripisyong pag-ibig. Amen po ba? So that's why, let all that you do be done in love. Lahat ng iyong ginagawa. Hindi man yan nakikita ng iyong kapatid sa Panginoon. Pero nakikita pa rin ito ng Panginoon. Hindi yung, halimbawa, you are a loving brother or sister every Sunday, but you're a hater. Sabi nga, pagdating ng Lunes hanggang Sabado, puno na naman ng puot ang iyong puso pagbalik mo sa bahay. Pagbalik mo sa pang-araw-araw na buhay. Saka ka lang magiging mapagmahal kapag ang kaharap mo ay iyong minamahal na kapatid sa Panginoon. Pero yung mga taong hindi ka ibig-ibig na maaaring kasama po natin sa ating mga tahanan o sa ating trabaho, ang namumugad sa atin ay hindi pag-ibig. So, mga kapatid, the greatest feature of biblical masculinity is love. That is the greatest feature. Sabi po ng 1 Corinthians 13:13, the greatest sa faith, hope, and love, di ba? Is what? Love. The greatest of all of these. Okay? Without sacrificial love, our watchfulness, steadfastness, leadership, and strength
would only, sabi dito, would only be like a clanging cymbal. Sabi ni Apostle Paul, ano po? It would only be like a clanging cymbal that bears no fruit. Walang kabuluhan yung pagiging watchful po natin, o yung pagiging steadfast po natin, o yung pagiging leader po natin, o yung pagiging strong po natin, wala tayong pag-ibig. This is the most important actually. Love one another like how Jesus loves us. Kaya mag-ibigan tayo sa isa't isa. Kung paano tayo ay inibig ng Panginoon. And that is how to be a man of God. Sabi nga, you're the real man if you love with a Christ-like love. Amen? Amen. Kung ang pag-ibig mo ay kagaya ng pag-ibig ni Kristo, tunay kang lalaki. Ano? Nagmamahal ka sa katotohanan, nagmamahal ka sa katuwiran, iwinawaksi mo ang mga bagay na makalaman, then you love kagaya ng pag-ibig ng Panginoon. And to conclude this, to uphold biblical masculinity, to model Christ, sabi dyan, in His life, leadership, labor, and love. Keep following Jesus in His example. Or keep following the example of Jesus. Sa pamumuhay, sa pamumuno, sa paggawa, at sa pagmamahal. Ang gawin nating modelo ay ang ating Panginoon. Upang tayo ay maging santunay, sabi doon, to be a real man of God. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, marami pong salamat sa inyong pong salita. Salamat po sa mga katotohanan ito na kung saan ang maging concern po namin bilang inyong pong mga anak at bilang inyong pong mga lingkod ay hindi lamang ang aming mga kakayanan, kundi ang aming pagkatao, ang aming character, Panginoon. Kung paano po kami patuloy na tinuturuan sa pamamagitan po ng mga pagsubok, suliranin, kahirapan, dito ho lumalabas kung gaano na po kami katatag o kalakas sa aming spiritual na buhay. At dito rin ho nag-reflect, Panginoon, ang tunay naming kalagayan spiritual. Kaya, O Diyos, tulungan niyo po kami na may pamuhay ang inyong pong salita. At makapamuhay kami ayon po sa inyong pong nilalayon na maging kami bilang kami ay inyong pong mga anak at inyong pong mga lingkod. Salamat po, Ama, sa lahat po ng ito. Sa iyo po ang kapurihan sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen at amen. Purihin po ang Panginoon